Magandang araw, mga mag-aaral. Sa araling ito sa Araling Panlipunan, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa. Ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Alam ba ninyo na ang ating bansa ay mayaman sa likas na yaman? Ang mga yamang ito ay hindi lamang nagbibigay ng pagkain at tirahan, kundi nagsisilbi rin bilang pinagkukunan ng kabuhayan at kita ng mga mamamayan. Sa linggong ito, ang ating kasanayang pampagkatuto ay naipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Ang ating aralin ay pinamagatang, ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Sa araling ito, matututuhan nyo kung paano nakatutulong ang ating likas na yaman sa pagbibigay ng pagkain, hanap buhay, at kita sa bansa. Tatalakayin natin ang kahalagahan ng agrikultura, pangingisda, pagmimina, at turismo sa pag-unlad ng ekonomiya. Sa huli, mauunawaan nyo kung bakit mahalagang gamitin at pangalagaan ang ating mga likas na yaman. Makinig ng mabuti at makilahok sa ating talakayan. Mahalagang pag-aralan ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa upang maunawaan ng mga mag-aaral kung paano nakatutulong ang likas na yaman sa pag-unlad ng ekonomiya. Ano-ano kaya ang nakikita ninyo sa mga larawan sa itaas? Sa pamamagitan nito, natutukoy nila kung paano nagmumula ang kabuhayan, produkto, at serbisyo mula sa mga yamang lupa, tubig, at mineral. Nakapagpapalalim din ito ng kamalayan sa wastong paggamit at pangangalaga ng mga yaman upang matiyak ang patuloy na benepisyo para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Ang mga pinagkukunang yaman ng Pilipinas ay nagbibigay ng malaking pakinabang pang-ekonomiko sa pamamagitan ng agrikultura o pagkain at hilaw na materyales, pangingisda o kabuhayan at kalakalan, pagmimina o mineral para sa industriya, at ang turismo o kita mula sa mga magagandang tanawin. Ang mga ito ang pundasyon ng ating industriya, nagbibigay ng trabaho, at nagpapalago sa ekonomiya ng bansa. Una ang agrikultura. Ang agrikultura pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng mga Pilipino tulad ng palay, mais, gulay, tubo, niyog, at prutas. Bukod dito, nagbibigay ito ng hilaw na materyales para sa mga industriya gaya ng paggawa ng pagkain, tela, halimbawa, abaka, at iba pang produkto. Malaki rin ang naitutulong nito sa pagbibigay ng trabaho sa mga magsasaka at sa pag-unlad ng kabuhayan sa mga kanayunan. Pangalawa naman ay ang pangingisda. Pangingisda o kabuhayan at kalakalan. Napapaligiran ng katubigan ang Pilipinas kaya sagana ito sa yamang dagat. Ang pangingisda ay pinagkukunan ng pagkain tulad ng isda, hipon, at alimango. Ito rin ay nagbibigay ng kabuhayan sa maraming mangingisda at nagiging bahagi ng kalakalan dahil ang ilang produktong dagat ay iniluluwas sa ibang bansa. Ang mga karagatan ay mahalagang daanan ng kalakalan o shipping sa Pilipinas. Dahil napapaligiran ng tubig ang bansa, nagiging madali ang pagdadala ng mga produkto mula sa isang lugar patungo sa iba, maging sa loob o labas ng bansa. Dahil dito, napapabilis ang kalakalan, napapababa ang gasto sa transportasyon, at mas napauunlad ang ekonomiya ng bansa. At ang pangatlo ay ang pagmimina. Ang pagmimina ay tumutukoy sa pagkuha ng mga yamang mineral tulad ng ginto, tanso, nickel, at bakal. Mahalaga ang mga ito sa paggawa ng mga gusali, sasakyan, at iba pang produktong industrial. Nagbibigay ito ng kita at trabaho, ngunit dapat gawin ng responsable upang maiwasan ang pagkasira ng kalikasan. Ang pang-apat naman ay ang turismo. Ang Pilipinas ay kilala sa magagandang mga tanawin tulad ng mga dalampasigan, bundok, talon, at makasaysayang lugar. Dahil sa likas na ganda ng bansa at mayamang kultura, maraming turista, lokal man o dayuhan, ang bumibisita taon-taon. Ang pagdagsa ng mga turista ay nagdudulot ng malaking kita sa ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang paggasto sa tirahan, pagkain, transportasyon, at mga pasyalan. Bukod dito, nakalilikha ang turismo ng maraming trabaho para sa mga Pilipino, tulad ng mga tour guide, empleyado sa hotel at restaurant, driver, at mga nagtitinda ng lokal na produkto at souvenir. Nakatutulong din ito sa pag-unlad ng mga komunidad, lalo na sa mga lugar na dinarayo ng turista. Atin namang alamin ang mga hamon sa paggamit ng likas na yaman sa ating bansa. Abuso at sobrang paggamit. Ang abuso at sobrang paggamit ng likas na yaman ay nagdudulot ng malaking suliranin sa kapaligiran.
Halimbawa, ang overfishing ay nagreresulta sa mabilis na pagkaubos ng mga isda sa karagatan na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda at sa supply ng pagkain. Samantala, ang deforestation o labis na pagpuputol ng mga puno ay nagiging sanhi ng pagkawala ng kabubatan, pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil dito, nauubos ang likas na yaman na mahalaga sa buhay at ekonomiya, kaya dapat itong gamitin at pangalagaan ng wasto para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Ano naman ang polusyon? Ang polusyon ay dulot ng walang tamang pagtatapon ng basura at kemikal sa lupa at mga anyong tubig tulad ng ilog, lawa at dagat. Dahil dito, nasisira ang kalidad ng likas na yaman at nalalason ang kapaligiran. Naapektuhan din ang kalusugan ng tao at hayop, pati na ang kabuhayan ng mga umaasa sa mga yamang ito tulad ng mga mangingisda at magsasaka. Kaya mahalaga ang tamang pamamahala ng basura at pangangalaga sa kalikasan upang maiwasan ang mas malalang epekto nito. Ang pagbabago ng klima o ang climate change. Ang pagbabago ng klima ay ang unti-unting pag-init ng mundo at pagbabago ng normal na panahon dahil sa polusyon at labis na paglabas ng greenhouse gases. Nagdudulot ito ng mas malalakas na bagyo, matinding init, tagtuyot at pagbaha na nakaapekto sa buhay ng tao at kalikasan. Dahil sa climate change, nasisira ang mga pananim sa agrikultura, nababawasan ang ani ng mga magsasaka, at naapektuhan ang supply ng pagkain. Apektado rin ang pangingisda dahil sa pag-init ng tubig dagat at pagkasira ng coral reefs. Bukod dito, nagkakaroon ng pinsala sa mga kabahayan, infrastruktura at kabuhayan ng mga mamamayan. Kaya mahalaga ang pagtutulungan upang mabawasan ang polusyon at mapangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno, tamang pagtatapon ng basura, at paggamit ng malinis na enerhiya. Mga paraan ng konserbasyon. Ang mga paraan ng konserbasyon ay tumutukoy sa mga hakbang upang mapangalagaan at mapanatili ang likas na yaman ng bansa upang magamit pa ito ng susunod na henerasyon. Ano ang reforestation? Ang reforestation ay ang muling pagtatanim ng mga puno sa mga kabubatang kalbo o nasira. Layunin nito na maibalik ang mga kabubatan upang mapangalagaan ang kalikasan at maiwasan ang pagbaha, pagguho ng lupa, at pagkawala ng tirahan ng mga hayop. Sa pamamagitan ng reforestation, napapanumbalik ang likas na yaman ng bansa at nakatutulong ito sa paglilinis ng hangin dahil sumisipsip ang mga puno ng carbon dioxide. Nagbibigay rin ito ng mas matatag na kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Sustainable farming. Ang sustainable farming ay ang makakalikasang paraan ng pagsasaka na layuning mapanatili ang kasaganaan ng lupa at ani sa mahabang panahon. Gumagamit ito ng organikong pataba at tamang paraan ng pagtatanim upang hindi masira ang kalikasan. Sa paraang ito, napapanatili ang sigla ng lupa, naiiwasan ang labis na paggamit ng kemikal, at napoprotektahan ang kalusugan ng tao at kapaligiran. Nakakatulong din ito upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain para sa kasalukuyan at hinaharap. Batas Pangkapaligiran. Ang mga batas pangkapaligiran ay ipinatutupad upang mapangalagaan ang kalikasan at mga likas na yaman ng bansa. Halimbawa nito ang Clean Air Act na naglalayong mapanatili ang malinis na hangin sa pamamagitan ng pagkontrol sa polusyon. Kasama rin dito ang pagbabawal sa panghuhuli at pagprotekta sa mga endangered species upang hindi sila tuluyang maubos. Sa pamamagitan ng mga batas na ito, napoprotektahan ang kalikasan at natitiyak ang ligtas at maayos na kapaligiran para sa tao at mga susunod na henerasyon. Waste Management. Ang waste management ay tumutukoy sa tamang pamamahala ng basura mula sa pagkolekta, paghihiwalay, pagre-recycle, hanggang sa maayos na pagtatapon nito. Layunin nito na mabawasan ang polusyon at mapanatiling malinis ang kapaligiran. Sa wastong waste management, naiiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig, pagdami ng sakit, at pagkasira ng kalikasan. Nakakatulong din ito sa pagre-recycle ng mga materyales na maaari pang magamit muli, kaya napoprotektahan ang likas na yaman at kapaligiran. Ang epekto ng pagmimina. Nagbibigay ito ng kita at trabaho, ngunit maaaring magdulot ng polusyon at pagkasira ng kalikasan kung hindi wasto ang paraan. Epekto ng pagmimina sa ekonomiya. Positibo. Nagbibigay ng malaking kita sa pamamagitan ng buwis at export, lumilikha ng trabaho sa mga liblib na lugar. Negatibo naman. Kung hindi maayos ang pamamalakad, maaaring malugi ang lokal na turismo at agrikultura sa paligid nito.
Epekto ng pagmimina sa kapaligiran. Pagkasira ng kalikasan. Pagkakalbo ng gubat at pagguho ng lupa o soil erosion. Kontaminasyon. Ang mga kemikal mula sa minahan ay maaaring humalo sa ilog at dagat na nakapipinsala sa yamang dagat at nagpaparumi sa inuming tubig. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.